Hindi ka nag-atubiling lumingon pabalik, tumango ng isang beses. Nagulat ang dalawang bata, nakatitig sa iyo sa kaagad na isinara ang pinto. Nag-alala si Veronica at ipinaliwanag na sila ang mga kapatid ko. Dinala sila ng lolo mula sa ampunan ng Monte at June, siya ang nagdala sa kanila pauwi. Walang pag-aalinlangan, tinanong ni Day, para turuan ng mahika ba? Ang tanong ay nagpasimula kay Veronica na mamula, nagulat na sumagot, paano mo nalaman? Lumihis si Day, kalmadong sumagot, mayroon bang ibang dahilan? Sinabi mo rin sa akin na nag-aral ka ng mahika mula sa kanya. Nakabawi si Veronica, tumango, oo nga. Agad silang pumasok sa isang silid, ipinakilala ni Veronica, narito siya. Pumasok, masaya niyang inihayag, Lolo Graham, dinala ko si Day, siya ang tumulong sa amin. Sumunod si Day, ang kanyang mga mata ay huminto kay Graham, na nakaupo sa kama, nakasuot ng puting pajama, hawak ang isang libro, nakapikit at nagmumuni-muni. Nasa kanyang isipan, sumigaw si Day, kaya ito ang kanya. Lumiko si Graham, mahinahong nagmungkahi si Veronica, maaari bang lumabas ako sandali? Tumanggo si Veronica, oo, at lumabas, isinara ang pinto. Umupo si Day sa upuan sa tabi ng kama, ang sikat ng araw mula sa bintana ay tumama sa kanilang dalawa. Una sa lahat, dapat kang magpasalamat sa akin, tumingin si Graham kay Day, mabait na nagdasal ng kamay. Narinig ko na tinulungan mo si Veronica na palayasin ang mga bata, dapat iyon ay trabaho ko, pero makikita mo, hindi ako nasa maayos na kalagayan. Kumbinsido si Day na sumagot, hindi naman ito mahirap. Tahimik na pinagmamasdan ni Day ang daloy ng enerhiya na nagniningning sa katawan ni Graham, sa isip niya, mayroon siyang 4 na bilog. Naalala niya ang makulay na bola, sinuri, pula ay galit, kahel ay komportable, dilaw ay masaya, berde ay nahihiya, asul ay walang pakialam, at asul-abo ay malungkot. Lahat ng ito ay mga emosyon na mahirap maramdaman ng sabay-sabay. Ito ay hindi mana kundi mga kulay na nakaukit sa lalagyan ng napakaraming alon ng emosyon na naipon sa paglipas ng mga taon. Nagtataka si Day, mahirap basahin ang emosyon mula sa ganitong uri ng tao. Biglang nagsalita si Graham, ngunit naririnig ko. Maraming gustong malaman ng pamangkin, sumagot si Day, matagal na akong naghahanap ng manggagaway. Iniunat ni Graham ang kamay, hindi ba't ikaw rin ay isang manggagaway? Ayon kay Veronica, magaling kang gumamit ng mahika. Idinagdag ni Day, ngunit marami pa akong hindi alam. Ngumiti si Graham ng may kabaitan, ang pangalan mo ay Day, di ba? Sigurado akong galing ka sa ibang lugar. Haling ka sa ibang lugar. Saan ka galing? Lumihis si Day ng tingin, si Graham ay nahulaan, mukhang mahaba ang kwento. Iniunat niya ang kamay, ang palma ay nagbigay ng maliwanag na puting liwanag, nakapikit na bumubulong, maglaro tayo ng isang laro. Ang mananalo sa bawat laro ay may karapatang magtanong sa talunan ng isang tanong. Nagulat si Day, nakatingin kay Graham na may malalaking mata. Sa kanyang mata, sinabi ni Graham, ang mabilis na reaksyon ay patunay ng matalas na pandama mo. Nararamdaman mo ba ang mana sa pagitan nating dalawa? Mayroong presyon sa hindi malay, sa isip niya hindi lang niya nararamdaman, kundi nakikita pa. Naalala ni Day ang kamay ni Graham na naglalabas ng grayish-white mana. Sa reaksyon ni Day, pinaikit ni Graham ang kanyang mga mata, ngumiti, sa isip niya ay nagbago ang atmosfera at mahinahong ipinaliwanag, bawat mahika ay gumagamit ng iba't ibang elemento. Kapag nagtagpo ang mga elemento, lilikha sila ng bagong elemento. Sa pagitan natin ngayon ay ang elemento ng pagpapanatili, ito ang elemento na kinakailangan para sa mahika na mapanatili ang panloob na balanse, upang maiwasan ang mga panlabas na salik. Nakapikit si Graham, hinahaplos ang kanyang balbas, nagpasalamat dahil sa elementong panloob na balanse na ito ang pinakamahirap na elemento na manipulahin. Tinanong ni Day, ano naman ang elemento sa paligid nito? Napatingin si Graham, nagulat, nararamdaman mo ang dalawa, bakit hindi isa? Kalmadong kinumpirma ni Day, oo, dalawa, may kulay gray at mas madilim na gray. Siguradong dalawang magkaibang tono. Yamakap si Graham sa kanyang mukha, nanginginig sa tawanan, paano nangyari ito? Hindi ko na kailangang maghanap sa daan-daang ampunan. Agad na natukoy ng batang ito ang elemento ng pagpapanatili at pagpapatuloy, isang bagay na kahit ang isang karaniwang manggagaway ay mahihirapang makamit sa buong buhay niya. Tumingin ang matanda kay Day na may mga mata ng pagkamangha, bumubulong, talaga bang naglalaro ang tadhana, hindi na ako mabubuhay ng matagal. Ngunit ngayon, natagpuan ko ang isang tunay na talento. Kalmado si Day na tinanong siya, ano ang elemento kung hindi ito pagpapanatili? Kalmado ring ibinaba ng matanda ang kanyang kamay mula sa mukha, huminto sa pagtawa.
Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kasiyahan habang tinitingnan si Day at nagmungkahi, diretso na, walang mas masaya kaysa sa subukan ang larong ito at malaman ang resulta. Iniunat ni Graham ang kamay patungo kay Day, mas detalyado niyang ipinaliwanag, madali lang, sa kasalukuyan ay may isang bola na binubuo ng dalawang magkaibang elemento na umiiral sa pagitan nating dalawa. Ginamit niya ang halimbawa sa pamamagitan ng pagsubok na hilahin ang bola patungo sa kanyang sarili upang makita kung kanino ito mapupunta. Kasama si Veronica, sabay nilang sinubukang hilahin ang bola ng mana. Patuloy niyang inilapit ang bola sa batang mas malapit para sa katarungan at mabilis na ibinalik ang bola sa posisyon sa pagitan nilang dalawa. Nakita ito ni Day, iniunat din ang kamay, sa isip niya, talagang mahirap talunin ang isang mas mahusay na manggagaway. Ngunit kung papayagan, magiging mas posible ang lahat. Kalmado niyang kinumpirma, sige, simulan na. Ngumiti si Graham, tumango bilang tanda ng pagiging handa. Kalmado si Day na sumagot, sige. Sa kanyang mga salita, ang bola ay lumipad patungo sa kabilang panig. Ang mga mata ni Day ay lumaki sa gulat habang ang bola ay mabilis na nahatak patungo kay Graham. Hawak ni Graham ang bola sa kanyang kamay, nakapikit na tila may nalalaman na siya. Nakatayo si Day, hindi na nagkaroon ng pagkakataon na magsalita pa. Sa kanyang isipan, sumigaw siya, ang bilis. Si Graham ay patuloy na ngumiti, tumingin kay Day na may hamon, iniunat ang bola at inihayag, tatanungin ko ang unang tanong. Kanino ka natutong magmahika? Kalmadong ibinalik ni Day ang kanyang kamay, sumagot, nag-aral ako ng mag-isa. Nang marinig ito, nagulat si Graham, na ipakita ang kanyang pagkabigla, sa unang araw pa lang, nagulat muna ako ng 2 beses. Tinanong ni Day, bihira ba ang mga manggagaway na nag-aaral ng mag-isa? Masaya si Graham na nagpaalala, kung mananalo ka, sasagutin ko. Iyon din ang tanong sa sitwasyong ito. Iniunat ni Day ang kamay, tahimik na naghintay ng ilang sandali at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na nag-uudyok, sige, simulan na ang susunod na laro. Ang tawanan ni Graham ay umabot, oh wow haha. Iniunat ni Day ang kamay, nakakunot ang noo, nakatingin sa kanyang palad na may kaunting pagkabahala. Sa kabilang panig, si Graham ay hawak pa rin ang bola, masiglang nagsabi, nanalo na naman ako. Pinapaalalahanan niya, ang resulta ay nakasalalay sa kakayahan sa pagkontrol ng mana, walang kinalaman ang bilang ng mga bilog. Tahimik si Day, nagmamasid at nag-aaral, ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang tuhod, nakapigil. Sa kanyang isipan, kakausapin ko siya tungkol sa akin, kung ganito lang, wala akong makukuha. Biglang, ang kanyang mga mata ay lumaki, puno ng determinasyon, kailangan kong sumigaw at gumamit ng ibang pamamaraan. Iniunat ni Graham ang kamay patungo kay Day, nagmungkahi, magpatuloy tayo. Agad na iniunat ng dalawa ang kanilang mga kamay, nag-aagawan para sa bola ng mana na nagdudulot ng enerhiya sa paligid. Ang natitirang kamay ni Day ay nag-iipon ng berdeng mana. Umurong si Graham, nakapikit, nagulat kaagad pagkatapos. Nakuha na ni Day ang bola ng enerhiya, ang kabilang kamay ay patuloy na nag-iipon ng enerhiya. Naunawaan ni Graham, sinabi, oh wow. Mukhang nagbago ka ng estratehiya. Kalmadong pinapaalalahanan ni Day, walang batas na nagbabawal sa paghadlang sa kalaban. Hinaplos ni Graham ang kanyang balbas, nakatingin kay Day, nagbigay ng mungkahi, kung may gusto kang itanong, itanong mo na. Tumingala si Day, seryosong nagtanong, ano ang mana? Ngumiti si Graham, nakapikit na nag-iisip, bumubulong, mana ba? Naalala niya ang mga daloy ng natural na enerhiya mula sa buwan, tubig, ulan, kidlat at ipinaliwanag, ang mana ay ang pangunahing elemento na bumubuo sa lahat ng bagay sa mundo, hindi mo ito makikita o mahahawakan. Ngunit sa pamamagitan ng mga sekundaryang phenomena tulad ng kidlat, apoy o yelo, makikita ng tao ang daloy nito. Iniunat niya ang kamay patungo kay Day, idinagdag pa, iilan lamang ang mga tao na ipinanganak na may kakayahang makaramdam ng mana. Nang marinig ito, nagulat si Day at tumingin kay Graham. Patuloy, pinaghulaan niya ang isang figura kasama ang daloy ng mana, sinabi, gayunpaman, ang pagkakaroon ng kakayahang makaramdam ng mana ay hindi nangangahulugang makakagamit ka ng mahika. Kayahang makaramdam ng mana ay hindi nangangahulugang makakagamit ka ng mahika. Dahil ang kakayahang makaramdam at manipulahin ang mana ay dalawang ganap na magkaibang larangan. Walang pag-aalinlangan na nagtanong si Day ng seryoso, talento? Ang ibig mo bang sabihin ay kakayahang gumamit ng mana? Nang marinig ito, pinaikit ni Graham ang kanyang mga mata, sa isip niya, ikalawang tanong na ito. Ayos lang, ngunit mahinahon niyang sinagot, tama, ang kakayahang makilala ang bawat elemento na bumubuo sa mana at pagsamahin ang mga ito sa tamang proporsyon.
Pagkatapos ay tumingin siya sa labas ng bintana, nagdagdag, na sa pangkalahatan, ang sinumang mas nakakaunawa sa mana ay may mas malaking potensyal na maging isang dakilang manggagaway. Ang mahika ay talagang isang paglalakbay ng pagtuklas sa sariling kaluluwa, kaya't narito ang kasabihang iyon. Tumigil siya, inilagay ang kamay sa dibdib at ulong, tinatanggap ng mana ang mga tapat sa kanilang sarili. Si Day ay nakatingin sa kanya na may mga mata na bilog, nagtanong muli, tinatanggap ng mana ang mga tapat sa kanilang sarili. Sa susunod na laro, ang bola ng enerhiya ay mabilis na nahatak patungo kay Day. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla, iniunat ang kamay, ang mga mata ay lumalaki, bumubulong, ang elemento ng pagpapanatili ay itinuturing na pinakamahirap na elemento na hawakan, ngunit ngayon ay naintindihan na ng batang ito ang katangian nito. Huminga siya ng malalim, huff. Si Graham ay pumikit, sumuko, nagtanong, ano ang susunod na tanong? Naalala ni Day ang pulang enerhiya, seryosong nagtanong, gusto kong mas maunawaan ang mga bilog sa paligid ng mana. Siya ay nagulat, lumingon at nagtanong, Day, ang ibig mo bang sabihin ay ang mga bilog sa paligid ng lalagyan ng mana? Naalala ni Graham ang dumadaloy na mana, ipinaliwanag, ang mana sa hangin ay kusang naipon sa mga bilog na ito. Sa isang tiyak na yugto ng pagdalisay, ang elemento ay maghihiwalay batay sa kalagayan ng mang-uukit. Si Day ay kalmadong nagtanong, ang proseso ng pagdalisay ba ay nagpapadali sa paggamit ng mana kumpara sa mana sa hangin? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Graham, oo, ngunit may mas mahalagang dahilan para dito. Pagkatapos ay ibinaba niya ang mukha, nagdagdag, ang paggamit ng mana sa hangin ng ilang beses ay ayos lang, ngunit kung patuloy na gagamitin ay magdudulot ito ng pagkalason. Sa karaniwang mana, ang mang-uukit ay makakaranas ng reaksyon sa sandaling gumamit ng mana sa hangin. Ang mga sintomas ay pagkahilo, pagduduwal, hindi mapigil ang pagtawa o pag-iyak dahil sa kalungkutan. Ang ilan ay madaling magalit, bawat tao ay may iba't ibang sintomas ng pagkalason sa mana. Ibinahagi niya ang mga pangunahing emosyon ng tao at nagdagdag, kapag ang mga sintomas ay masyadong nag-uumapaw, magiging sanhi ito ng talamak na sakit sa isip. Nang marinig yun, si Day ay nagulat, nakatingin ng bilog ang mga mata sa kanya. Sa kanyang isipan, lumitaw ang larawan ng pagkabaliw. Ang sakit ay sumabog, hindi ba't ang mana at emosyon ay may epekto sa isa't isa? Ang paggamit ng hindi pa na-purify na mana ay magdudulot sa gumagamit na magbaliw. Kaya iyon ang dahilan kung bakit hindi ako nagkaroon ng pagkalason sa mana. Dahil kamakailan lamang, hindi ko pa nararamdaman ang emosyon. Itinaas ang ulo at tinanong si Graham, isang tao na kayang gumamit ng mana sa hangin at nakakaiwas sa pagkalason sa mana, tiyak na magkakaroon sila ng malaking bentahe. Gayunpaman, hindi pa ako nakakakita ng sino man na ganito. Kung mayroon mang umiiral, tiyak na ang mga salamangkero na nangangailangan ng mana ay hindi makakapantay dahil ang mana sa hangin ay walang hanggan. Pagkatapos ay iniunat niya ang kamay niya patungo kay Day, seryosong nagtanong, Day, mayroon ka bang pangarap? Naguguluhan si Day na nagtanong muli, tulad ng sa mga pangarap ba? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay mga bagay na gusto mong gawin sa hinaharap. Yumuko si Day, bumubulong, may mga bagay na gusto kong makamit. Nagpatuloy si Graham, ano yon? Naalala ni Day ang lalaking may isang salamin, bumubulong, may mga tao akong gustong patayin at may mga tao akong gustong iligtas. Seryoso si Day na umupo sa upuan, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nang marinig iyon si Graham, ngumiti siya at tumingin sa kanya, sumagot, marami na akong narinig na tao tungkol sa unang bahagi, ngunit ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang tungkol sa ikalawang bahagi. Iniunat ni Graham ang kamay niya patungo kay Day, ang mga mata niya ay nag-iimbestiga, gusto mo bang matutong manggamot mula sa akin? Nagulat si Day sa alok. Sa isip niya, sunod-sunod na mga tanong ang sumagi, bakit gustong magturo ng isang salamangkero na may 4 na bilog sa isang ulilang bata tulad ko? Ano ang balak niya? Nang makita ni Graham na naguguluhan pa si Day, nagpatuloy siya, wala akong gustong makuha. Napatingin si Day, nag-iba ang tingin, naguguluhan kung paano sa isagot. Sa wakas, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon habang tumingin siya kay Graham at sinabi, sige, gusto ko. Ngumiti si Graham ng masaya, nakasandal ang kamay sa baba at tinawag si Veronica na pumasok. Sa labas, nagulat si Veronica nang marinig ang tawag, pagkatapos ay dahan-daang binuksan ang pinto, pumasok, at nagmamadaling nag-explain, wala akong intensyon na makinig ng lihim. Maingat na sumagot si Graham, alam ko ang ugali mo.
Umupo ka. Lumapit si Veronica, umupo sa upuan sa tabi ng kama. Tinanong siya ni Graham, alam mo ba kung bakit dinala ko ang iyong kaibigang John at ikaw mula sa orphanage? Para ipagpatuloy ang kaalaman ng lolo. Tama. At ito ay isang bahagi ng aking kaalaman, makinig ka ng mabuti. Ito ay tungkol sa bahaghari. Narinig ko na naghahanap ka ng bahaghari, tama ba? Tama. Ang bahaghari ay isang kwento na naipasa mula sa sinaunang panahon at hanggang ngayon ay marami pa ring tao ang naghahanap nito. Naalala ni Graham ang mga kulay na enerhiya na parang bahaghari at ang mga kumikislap na kristal. Mayroong daan-daang teorya tungkol sa bahaghari, ngunit lahat ay bumabalik sa isang punto, ang makakahanap ng bahaghari ay magiging isang nilalang na halos Diyos na may walang katapusang daloy ng enerhiya. Nagtanong si Veronica na tila naguguluhan, Lolo, ano ang Diyos? Nagpakita rin ng interes si Day. Sa simpleng salita, sila ay mga makapangyarihang nilalang na kayang gawin ang lahat sa mundong ito. Naisip si Day, hinahaplos ang kanyang baba. Kaya ang lalaking may isang mata ay naghahanap din ng bahaghari. Bigla, may isang bagay na tumama mula sa labas sa bintana na nagpasigla sa tatlong tao. Ang target nito ay si Veronica. Nakatitig siya sa mga piraso ng basag na salamin at ang nakamamatay na bagay na nakatutok sa kanya. Mabilis na kinuha ni Day ang bato, habang si Veronica ay natatakot na pumikit at humilig. Mabilis na lumapit si Day upang saluhin si Veronica at harangan ng tumatama na bato, pinoprotektahan siya mula sa panganib. Binuksan ni Veronica ang kanyang mga mata at tumingin sa basag na bintana, nagtanong na may takot, ito ba ay isang spell ng hangin? Tahimik na tumango si Day, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Naalala niya ang oras na siya ay nagbabala sa umaatake. Maliwanag na pinabayaan niya ang isang kamay nito, ngunit sa basag na bintana, nakita ni Day ang dalawang anino na nakasuot ng itim na umalis, ngunit tila hindi pa sila sumusuko sa kanilang balak. Samantala, si Graham sa loob ay tumawa ng mahinahon, nakaligtas ka na naman sa amin. Salamat. Malungkot na tumingin siya sa kanyang palad, ang boses ay puno ng kalungkutan, dapat sana ito ay aking gawain, ngunit ang aking kalusugan ay hindi nagpapahintulot. Si Veronica, alagaan mo si Day. Agad na sumunod si Veronica, ginamit ang kanyang magic upang pagalingin ang sugat sa kamay ni Day. Ang dalawa ay nakaupo sa harap ng isang maliit na mesa, siya ay nakatuon sa pag-aalaga sa sugat niya, mabilis lang ito. Si Day ay kalmado sa kakaibang paraan, tinitingnan ang kanyang pag-iingat sa bawat hakbang. Maingat niyang sinabi, ito ay isang maliit na sugat lamang. Ngunit tiningnan niya ang mga mata ni Veronica na namumula, nagtataka, talaga bang kailangan umiyak tungkol dito? Kung hindi ito aayusin, tiyak na magkakaroon ito ng peklat, paalala niya. Ngunit sa kanyang isip, ang pagkakaroon ng peklat ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Ang mga may peklat ay mukhang astig at magiting. Ang peklat ay tanda ng karangalan. Maingat na pinayuhan ni Graham si Veronica, ang mga mata ay puno ng lamang, Veronica, iwasan ang paggamit ng magic bago ka makabuo ng bilog. Naiintindihan mo ba? Tumango siya bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay lumapit siya sa kama, nakipag-usap kay Graham. Habang si Veronica ay naglilinis sa sahig, nagsalita si Day, Lolo, narinig ko na nagsimula na silang maghagis ng mga bato matagal na. Dahan-daang sinagot ni Graham habang hinahaplos ang kanyang balbas, mga isang buwan na. Siguro ito ay dahil sa hiling ng isang tao. Itinaas niya ang kamay sa kanyang noo, ikinwento ang lahat, may isang tao na matigas ang ulo na gustong bilhin ang tindahang ito. Marahil siya iyon. Nakita ang pagod at panghihina ni Graham, direktang tinanong ni Day, hindi mo balak ibenta ang lugar na ito, di ba? Dahan-daang pinaikit ni Graham ang kanyang mga mata at huminga ng malalim, noong una, may balak, ngunit ngayon ay mahirap na. Ilang buwan na ang nakalipas, nagbukas siya ng tindahan ng libro. Gusto kong magturo sa mga estudyante at tapusin ang aking panghabang buhay na pananaliksik. Isang maliit na kamay ang humila sa manggas ni Graham, at ang malambing na boses ay umabot, Lolo. Si Veronica kasama ang dalawang batang lalaki ay nakangiti, ang kanilang mga mukha ay nagniningning. Nagdala pa siya ng isang maliit na bulaklak bilang pagbati sa pagbubukas ng tindahan. Lumuhad si Graham, hawak ang bulaklak, lahat ay tumawa ng masaya. Sa mukha niya ay lumitaw ang kalungkutan, ang mga kulubat ay nagtipon, ngunit ang ngiti ay nagliliwanag ng kasiyahan. Sobrang saya ko sa buhay na ito, nakilala kayo at tinanggap ang mga nangangailangan ng libro. Ngunit si Veronica ang humawak ng tindahan para sa akin dahil sa sakit. Tahimik si Day, walang ekspresyon. Nagpatuloy si Graham sa pagsasalita sa isang malungkot na atmosfera, kung ako ay mamatay, magiging mas masahol pa ang sitwasyon.
Walang mas madaling target kaysa sa isang tindahan na puno ng mga bata. Maingat na hinahaplos ni Graham ang kanyang balbas, bumubulong, kailangan kong ibenta ang lugar na ito at maghanap ng mas angkop na tahanan para sa mga bata. Tumigil din si Veronica sa paglilinis, nanginginig habang naririnig ang mga salitang iyon. Unti-unting pumikit ang kanyang mga mata, ngunit pagkasabi ng mga salita, isang sigaw ang umabot, hindi. Si Veronica ay nakatayo sa likod, nakayuko, hindi mo dapat ibenta ang tindahan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, mahigpit na hinawakan ang kanyang damit, masakit na nagsalita mula sa kanyang puso, ito ang pangarap ng lolo. Gusto niyang magbukas ng tindahan ng libro mula pa noong bata siya. Hindi siya nagalit, sa halip ay nagpapasalamat pa siya sa kanya, "Day, salamat sa pag-iisip sa akin." Sinubukan niyang aliwin siya, ang ngiti ay mapatla, ngunit hindi lahat ng pangarap ay nagiging katotohanan. Ayaw niyang harapin ang katotohanan, ang kanyang mga luha ay bumuhos, ang kanyang buhok ay bumagsak na nagtatakip sa kanyang mga mata. Ayaw kong isara ang tindahan. Ayaw kong mawala ang lolo. Nagulat si Graham, nadarama ang emosyon at napaiyak. Nagulat si Graham, nadarama ang emosyon at napaiyak. Si Day, ang batang babae ay sumugod sa kanyang mga bisig. Ang sandaling iyon ay puno ng kasiyahan, marahil ay naglagay ako ng sobrang bigat sa iyo. Bumulong siya, ang mga mata ni Day ay naging malambot, mas mainit. Pagkalipas ng ilang sandali, siya ay nakatulog na. Si Graham ay nahulog sa tulog. Isang tinig ang umabot, ang sakit ng lolo ay isang walang katapusang pagtulog, isang bihirang sakit. Si Day ay nakasandal sa dingding sa ilalim ng hagdang bato, habang si Veronica ay nakaupo sa sahig, malungkot na ikinwento ang kalagayan ng kanyang lolo. 2 buwan na ang nakalipas, ang tulog ng lolo ay patuloy na humahaba, hanggang sa hindi na siya makapagbukas ng mga mata. Hindi siya makagalaw, at tanging 2 hanggang 3 oras lamang ang nagigising araw-araw. Tumingin siya, ngumiti ng mahinahon, ang kanyang pisngi ay namumula, bukas ay dumaan ka ulit. Karaniwan ay nagigising siya sa umaga. Suot ni Day ang kapote na ibinigay sa kanya ng batang babae, buti na lang, akma ang kapote sa iyo. Maingat na sinabi niya habang siya ay naghahanda ng umalis, nakatayo siya sa likod. Ang palm ay umabot ng malambing, kita-kits bukas, Day. Nang ang kanyang mga kamay ay humawak sa pinto, ang larawan ng batang umiiyak ng labis ay lumitaw sa kanyang isip. Biglang bumalik si Day, may kaunting pakikiramay, kahit na hindi niya lubos na maunawaan ang kalungkutan ng iba. Si Day NHU mo lalaki na may init ng puso, nag-iisip, ngunit alam ko na ang ilang mga salita at kilos ay makakapagbigay ng call-iwan sa kanila. Nang kausapin si Veronica, ang boses niya ay malambing, nakakaaliw, huwag mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Nagulat ang dalaga nang marinig iyon, ngunit agad namang nakakita ng pakikiramay sa kanyang mga mata. Si Day ay umiikot upang umalis, umiiyak habang pinapahid ang kanyang mga luha at bumulong ng pasasalamat sa kanya, suot ang kanyang raincoat, naglalakad habang nagmamasid sa paligid, nagtataka kung saan na napunta ang mga tao na kilala niya, simbolo ng karahasan. Ang buong katawan niya ay matipuno, may pang-aasar at may nakakatakot na tingin sa lugar ng bayan, kung saan ang tindahan ng libro ay teritoryo ng estado ni Jeffer. Ang 2 bata na may mapagmataas na mukha, walang takot, ang nagbigay sa kanya ng ideya tungkol sa kanilang pinagmulan. Ang mga batang iyon ay tiyak na mula roon. Habang naglalakad at nag-iisip, si Day ay naglalakad ng mabigat sa kalye, bumalik sila sa kanilang kanlungan dahil sa madilim na ulan. Paano ko dapat harapin si Jeffer, ngunit tiyak na kailangan ng sapat na plano. Ang kanyang mga paa ay bumibilis, nagmamadali sa dilim ng gabi, tinutukoy ang destinasyon na hanapin si Philip muna, dahil siya ay may koneksyon sa ibang mga estado. Maaari siyang mag-ayos ng pagkikita kay Jeffer. Biglang huminto si Day nang mapansin ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Kumubli siya sa isang sulok, ang liwanag at malalakas na tunog ay nagmumula sa isang silid kasama ang grupo ng mga tao na nagbabantay sa labas na grupo ni Cedric. Ano ang ginagawa nila dito? Isang tao sa kanila ang nagtanong na may pagdududa, "Hey, kailan ba matatapos ito?" Alam mo ang ugali ng boss, hanggang umaga pa. Si Day ay tahimik na nagmamasid, hindi nagpapalabas ng kahit anong tunog. Sa pamamagitan ng salamin, nakita niya ang anyo ng isang batang lalaki na may galit na nag-a-apply ng pisikal na puwersa. Siya nga si Cedric. Kailangan mong tiisin ang mga ito. May kayumangging buhok, ang mukha ay puno ng mga sugat, ang 2 ngipin ay nakagat ng mahigpit, ang mga mata ni Day ay nanginginig sa gulat nang makilala ang taong iyon. Humihingal si Cedric matapos sepukin ang taong iyon hanggang sa siya ay magdusa sa isang puddle ng dugo, umuungal, itong mayabang na asong ito.
Mahigpit niyang piniga ang kanyang mga kamay, kumakagat ng nakakatakot, galit na nagmumura habang tinitingnan ang taong iyon, ginawa mo akong lumabas mula sa pintuan. Ang mga sigaw ng sakit ay patuloy na umuungol na nagdulot sa kanya ng gulat at lumingon na may hindi maunawaan na tingin. Si Day ay humawak sa ulo ng isang tao, sinipa ang pinto. Ang labas ay naging isang larangan ng digmaan, ang mga nagbabantay ay pinahirapan niya. Hinarap niya si Cedric, tinawag ang pangalan na iyon. Si Cedric ay tumingin kay Day na malamig na nakatayo sa harap, hindi makapagpigil na magtanong, si Day? Sa kanyang mukha ay may ilang patak ng tuyong dugo, siya ay masaya na tumawa. Ano ito, may kailangan ka ba sa taong ito? Si Philip ay nakaupo sa lupa, nanginginig at humihingal, ang buong katawan ay puno ng mga sugat. Tiningnan niya ang sitwasyon, si Philip ay nawala ng malay na ba? Naalala ni Day ang ngiti ng kaibigan, naisip wala akong pakialam sa tinatawag na pagkakaibigan sa mga kasosyo sa negosyo, ngunit nakatanggap ako ng maraming tulong. Itinaas niya ang kanyang kamay, nag-iisip, kung tumanggap ka, kailangan mong magbayad, iyon ang tuntunin. Si Cedric ay ngumiti ng pangyo-insulto, talagang nagmamadali ka, ang laban ay sa susunod na araw. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng pulang enerhiya na parang dugo, ang kanyang mga mata ay malamig, sumigaw, gusto mo nang makipaglaban ngayon? Si Day ay tahimik, nakatitig lamang sa kanya, nag-iisip, nagbago na siya. Si Cedric ay nagngangalit ng mga ngipin, ang singsing sa kanyang kamay ay naglalabas ng pulang enerhiya na parang dugo. Araw na tahimik na nagmamasid, na para bang ito ay umunlad habang suot. Siya ay kalmadong nagsabi, hindi ako nandito para makipaglaban, nandito lang ako para makakita ng kasayahan. Narinig ito ni Cedric at tumawa ng may pang-aasar, nagtanong sa isang mapanlait na tono, hindi ba't magkakilala kayo? Tumingin siya kay Day at nag-isip, nahanap ka na rin ng ulol na iyon? Nagmungkahi ng kakaibang negosyo, hindi ba? Siya lang ang mahusay sa mga ganyang bagay. Nagsimula siyang magalit, ang kanyang mukha ay nagiging berde, pagkatapos ay tumakbo ng diretso patungo sa kanya, sumisigaw, palaging umaasa sa mga malalakas. Nakakabuisi, si Philip ay nananatiling walang malay, ang dugo ay patuloy na umaagos mula sa kanyang noo. Mahigpit na hinawakan ni Day ang dibdib ni Cedric, walang pag-aalinlangan, ginamit ang lakas upang itulak si Cedric pabalik. Ang mga mata ni Cedric ay kumikislap ng pulang liwanag, siya ay bumagsak sa lupa, nagbigay ng lakas upang manatiling nakatayo sa harap ng itinulak ni Day. Sa galit, itinaas ni Cedric ang kanyang kamao na may pulang enerhiya at tumakbo pasulong. Si Day ay kalmado, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa suntok. Dahan-dahan niyang tinanggap ang malakas na suntok ni Cedric, walang hirap. Si Cedric ay tumingin sa kanya, dahan-dahan niyang tinanggap ang malakas na suntok ni Cedric, walang hirap. Si Cedric ay tumingin sa kanyang kamay na pinipiga ni Day, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at nagalit, umalis ka, wala kang kinalaman dito. Patuloy na hinawakan ni Day ang kanyang kamay, seryosong nagtanong, sabihin mo, bakit mo ginawa iyon? Si Cedric ay nagngangalit ang mga ngipin sa dahilan. Bigla siyang humila ng mabilis sa kanyang kamay mula kay Day. Patuloy na sumisigaw sa galit basta't makita ang mga mahihina ay nakakabuisit na hindi kayang tiisin. Umuulan ng malakas, ang liwanag ay pumapasok sa bintana, ang tunog ay umuugong. Bakit ba galit si Day sa mga mahihina? Si Cedric ay humawak sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay walang buhay, ang boses ay puno ng puot, napakakinaiinisa na pinutol ni Day ang kanyang sinasabi. Hindi yun dahilan para saktan ng iba. Si Cedric ay sumuntok sa pader na nagdulot ng bitak. Tumingin siya kay Day, nagalit, umalis ka. Si Cedric ay nagbanta kung ayaw niyang magkaroon ng katulad niyang tanga. Ang boses ay tiyak, ipapakita ko sa iyo kung ano ang respeto kung maglakas loob kang sumalakay sa aking teritoryo. Gamitin ang taong ito bilang halimbawa. Si Day ay tahimik, walang sinasabi. Hawak niya ang hiyas sa kanyang kamay, tahimik na nag-iisip. Kung gagamitin niya ang hiyas na ito ngayon, maaari niyang tapusin ang lahat ng ito ng madali ngunit hindi niya alam kung may mga side effect ito, kaya hindi pa siya makapagdesisyon. Nagpasya siya, kung ganun, magbibigay ako ng hamon. Mukhang hindi ka normal, hindi ba? Kung gusto mong ipakita sa akin ang iyong lakas, may mas magandang paraan. Si Cedric ay nagulat na nagtanong, ano yon, Day? Sinasabi ko na may mas magandang paraan kung gusto mong ipakita ang iyong lakas. Huwag kang magpangga. Si Day ay tahimik na nakikinig sa tono mo. Mukhang gusto mong patayin si Philip. Pero kung walang makakita, ano ang silbi? Kung ako, gagawin ko iyon sa harap ng lahat. Hindi ba't mas magiging epektibo yon? Si Cedric ay tila naiinis. Iniisip ang eksena na pinapatay si Philip sa harap ng lahat ay hindi maiwasang magbigay ng kasiyahan.
Hinaplos niya ang kanyang baba at nagpasya, hindi ito masamang ideya. Kung magpapataw ng parusa, ang araw ng laban ang pinakaangkop dahil iyon ang oras na ang mga pinakamalakas sa lugar 49 na ay Hindi ba't mas magiging epektibo yon? Bigla niyang itinuro si Philip. Pero kung tumakas siya, ano ang mangyayari? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala na dalhin siya. Hindi ko akalain na ikaw ay ganitong uri ng tao na hindi tutupad sa salita. Ayos lang. Hindi ko akalain na ikaw ay ganitong uri ng tao na hindi tutupad sa salita. Kahit hindi ko akalain na gagawin mo yon, pero kung palayain mo si Philip o hayaan siyang makatakas, ikaw ang magiging pinatay na kapalit niya. Ang silid ay naiwan na lama. Agad na umiikot si Day, lumuhad sa tabi ni Philip, walang tigil na niyayakap. Philip, ayos ka lang ba? Makakapagsalita ka pa ba? Si Philip, ang kanyang mukha ay namamaga, ang buong katawan ay nanginginig, bahagyang umubo ng mabigat. Si Day ay tahimik na nag-isip, mas masahol pa ang sitwasyon kaysa sa inaasahan ko. Sa labas, ang gabi ay nananatiling madilim, ang ulan ay bumuhos na parang tubig, walang senyales ng pagtigil. Ang batang lalaki na may sando ay sumigaw, hindi ba alam na kapag umuulan ng madilim, hindi dapat magbukas ng pinto dito? Ang kanyang mga mata ay lumalaki, ang bibig ay nakabuka nang makita ang tanawin sa harap. Si Day ay nagdadala kay Philip, suot ang balabal na puno ng dugo habang si Philip ay patuloy na walang malay. Ang batang lalaki na may sando ay sumigaw, Philip. Si Day ay basang-basa, humihingal, pagod na nagsabi, tulungan mo ako. Pagkalipas ng ilang sandali, isang nag-iisang anino ang nakaupo sa banga. Si Day ay tumingin sa direksyon ng tunog na nagmumula sa pinto. Ang taong iyon ay nagturo sa loob ng silid at nagsabi na si Philip ay nagising na. Si Day ay walang pag-aalinlangan, mabilis na pumasok sa silid at nagtanong, mukhang mas maayos ka na kaysa sa akin, hindi ba? Si Philip ay ngumiti at sumagot, salamat sa'yo. Narinig ko ang mga bata na nagkwento na, sabi nila, ikaw ang nagdala sa akin pabalik, salamat. Si Day ay tumingin sa mga bandage sa ulo ni Philip, nakaramdam ng ginhawa, mabuti na lang at buhay pa. Hindi niya mapigilan ang tanong, pero paano ka napasugod doon? Si Philip ay sumagot, ito ay isang hindi inaasahang sitwasyon. Sige, ikwento mo, balak kong suriin muna para sa hinaharap kapag ikaw ay naging may-ari ng lugar na ito, maaari mong dalhin ang mga tao mula sa hotel sa pamilihan. Sa kasamaang palad, nakatagpo ng Cedric, si Philip ay nakata. Napaka-bold naman. Akala ko takot ka. Takot pa rin ako, pero may mga pagkakataong kailangan mong lampasan ang takot. Siyempre kapag may pagkakataon na kumita ng pera. Kailan? Siyempre kapag may pagkakataon na kumita ng pera. Sinasabi niyang para sa pera, pero sa kanyang container, mas marami ang pink kaysa sa dilaw. Ano talaga ang dahilan kung bakit kailangan mong ipunin ang bawat sentimo? Mukhang matagal na. Akala ko takot ka. Wala akong balak na itago. Iwasan niya ang tingin ni Day, nag-aalangan na nagsabi, magkaibigan kami ni Cedric mula pagkabata. Si Philip ay nagbalik tanaw sa nakaraan, noong bata pa, si Cedric na may matibay na tingin ay mahigpit na humawak sa kanyang maliit na kamay, kailangan naming magnakaw ng bawat piraso ng pagkain sa lugar. Palagi kaming mga mahihina sa kalye hanggang sa kami ay nagtagumpay na itayo ang aming negosyo. Hanggang sa itayo ang hotel na ito, doon lang nagsimula ang aming buhay na maging maayos. Si Philip ay masaya, sa wakas, makakapagtayo na ng hotel. Masaya siyang nagtanong, Cedric, ano sa tingin mo sa lugar na ito? Ayos ba ito sa'yo? Nakita si Cedric na nakatulala sa unahan na walang sagot, si Philip ay labis na umaasa sa isang sagot. Biglang ang mga mata ni Cedric ay unti-unting naging pula, nagalit at nagmura, bakit tayo mga daga na dapat pang magtago? Ang salitang iyon ay nagdulot kay Philip na mapaluhod. Si Cedric, mas tama, siya ay palaging galit. Pagkatapos ng bawat trabaho, siya ay laging nagiging abala sa pagsasanay ng labis. Si Philip ay nakatayo sa likod ng pader, pinapanood si Cedric na nag-eehersisyo ng labis. Si Cedric, hanggang sa isang araw, sa ilalim ng nakakasilaw na sikat ng araw, si Philip ay tumingin sa likod ni Cedric na umaalis. At 6 na buwan na ang nakalipas, si Cedric ay umalis sa hotel. Ang boses ni Philip ay hum-ina, pagkatapos noon, nagsimula siyang makipag-away sa kalye na parang isang baliw. Tinanong ni Day, hindi ba sa pamamagitan lamang ng pagsasanay, maaari siyang biglang manalo sa lahat ng laban? Si Philip ay umiling, hindi. Sa simula, palagi siyang natatalo, dahil ang kanyang katawan ay mas maliit kay. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, napansin ni Day na si Cedric ay unti-unting nagiging baliw.
Ngunit pagkatapos ay nagbago ang lahat. Si Philip ay tumango, oo, bigla siyang naging mas malakas sa mga laban, parang bagong nakakuha ng lakas. Si Day ay patuloy na nag-iisip tungkol kay Cedric, may suot bang singsing si Cedric noon? Si Philip ay umangat ang ulo, nag-iisip, singsing. Yung madalas niyang suotin kamakailan. Mukhang iyon ang nakuha niya mula sa kanyang pagiging leader ng gang. Hindi siya kailanman nag-alala tungkol sa mga bagay na iyon. Napansin ni Philip ang isang bagay at nagtanong, dati, hindi ba ang ugali ni Cedric ay hindi marahas? Sa isip ni Philip, siya ay talagang mapanlikha. Kumpiyansa siyang nagsabi, oo, mula nang umalis siya sa hotel, nagbago ang kanyang ugali. Hindi ba ang mga pag-iisip sa kanyang isipan ay lumalakas? Si Cedric ay nakatagpo ng isang lalaki sa basement habang umakyat sa hagdang bakal sa labas. Ang hitsura niya noon ay labis na marumi, puno ng mga gasgas sa katawan. Ang misteryosong lalaki ay tumingin sa kanya na may mga mata ng pumatay at pagkatapos ay ngumiti ng parang demonyo mula sa impyerno. Sa wakas, inilabas niya ang isang nagniningning na singsing at inilahad ito sa harap ni Cedric. Tahimik na tiningnan ni Cedric ang singsing na iyon. Nagpatuloy si Philip, matapos siyang umalis, lalong naging malayo siya sa akin. Kahit na tinawag ko siya mula sa malayo, hindi siya tumingin. Minsan, tiningnan niya ako na may mga mata ng paghamak. Itinaas niya ang kanyang mga mata sa harap ng liwanag na kulay rosas na ito, nakikita ang nanginginig na anyo ni Philip habang iniisip ang laban na katatapos lang. Kanina lang ay balak pa niyang patayin ako. Ang lungkot at pangungulila ay bumuho sa kanyang puso. Hindi nakapagpigil, nagtanong si Philip, gusto mo bang subukang makipag-usap kay Cedric? Makipag-usap paano? Dahil sa dati silang magkaibigan kaya nagtanong si Philip ng ganoon. Sabi mo siya ang iyong maliit na kaibigan. Ayaw mo bang ibalik ang ugnayang ito? Ang salitang iyon ay nagpasimulang pumikit sa kanyang mga mata, nag-iisip. Sa wakas, nagpasya siya, kung maaari, gusto ko talaga. Pagkatapos ng salitang iyon, ang kanyang mga mata ay kumikislap, ang malamig na dilaw ay nakatitig kay Philip. Pagkatapos ay nakapangalumbaba siya, sige, pumunta tayo sa arena. Pagkatapos ng laban, bibigyan kita ng pagkakataon na makipag-usap kay Cedric. Tiningnan siya ng may pag-asa at pag-unawa. Bigla siyang nagtaas ng kamay sa kanyang ulo at nagkamot na tila hindi ito posible. Umubo siya, hindi ako makapasok sa arena. Agad na ipinaliwanag ni Philip, tangging ang mga tao mula sa 3 malalaking grupo lamang ang makakapasok doon. Isang tao tulad ko, paano ako makakapasok? Malamig na sagot niya, huwag kang mag-alala tungkol dyan. Sinabi ko na kay Cedric na dadalhin kita doon. Totoo ba? Napabuntong hininga si Philip, tinulungan mo ako ng ganito. Salamat sa iyo, walang anuman. Kung matatalo ako sa harap ng lahat ng mga grupo sa arena, ikaw ay papatayin ng publiko. Nang marinig yon, siya ay nanlaki ang mga mata, may kaunting takot sa kanyang anyo. Ano? Papatayin ng publiko? Ako, kahit na walang pag-aalinlangan, tumango siya oo, kung manalo si Cedric sa akin, mamamatay ka. Tiyak na magiging napaka-trahedyang kamatayan yon. Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Bakit? Natatakot ka ba? Iniisip niya, hindi siya sigurado kung natatakot siya, pero isa lang ang sigurado, ang taong papatay sa kanya ay nakatayo sa tabi niya. Huwag mag-alala, hindi ka mamamatay, dahil hindi ako matatalo kay Cedric. Siya ay medyo naguguluhan, nag-aalinlangan. Naisip niya sa kanyang isipan, kung mangutang si Philip sa akin pagkatapos ng pangyayaring ito, hindi siya makakaiwas na tulungan ako sa hinaharap. Mahigpit na pinigilan ni Philip ang kanyang kamay. Sige, sasama ako sa iyo. Siya ay huminga ng maluwag. Sang-ayon na, di ba? Tama ang iyong iniisip. Itaas ang kamay mo, at may isa pang bagay na kailangan mong gawin sa arena na iyon, na siyang pangalawang alok ko. Baka may balak na namang magpakamatay ang batang ito. Agad siyang sumigaw ng malakas, nagbibiro ka ba? Basang-basa ng pawis ang kanyang mukha at walang tigil na pinapawisan ang kanyang mga kamay. Sa kahit anong paraan, medyo labis na iyon. Si Cedric na may malamig na mukha ay sumigaw, hindi ba't sinabi mo na hindi mo dapat palampasin ang pagkakataon para kumita? Malalampasan mo ang takot dahil dito. Lumapit si Day, nag-uudyok, ito ay isang pagkakataon sa negosyo para sa iyo. Maaari kang kumita ng malaking halaga. Sa isip ni Philip, hindi ito mali. Ang mga manonood ng mga laban na iyon ay puro mga tao mula sa 3 gang. At tiyak na darating din ang mga leader ng ibang grupo tulad nina Jeffrey at Vaughn. Sa madaling salita, magkakaroon ng napakalaking pondo na higit pa sa dati. Maraming pera ang magtitipon dito. Inilagay niya ang kanyang kamay sa baba at nag-isip, ngunit mangyayari ba ang lahat ayon sa plano?
Kung matalo siya, tapos na ako. Mukhang nakikita ni Day ang pag-aalala ni Philip at agad na nagpatunay, mananalo ako. Fifth, ang iba pang mga tao ay hindi karapat-dapat banggitin. Ang malamig na tingin ni Day ay nagdulot ng pawis kay Philip. Pagkatapos, mabilis niyang binuksan ang drawer, kinuha ang isang kontrata at ibinigay kay Day. Agad nang umiti ang kanyang mukha. Salamat sa iyo, ito ang ating kontrata, pakilagdaan. 2 araw mula ngayon, sa lugar 49, sa timog na bahagi ng lugar ng Cedric. Ang opisyal na araw ng laban ng Day at Cedric, ang dalawang kalaban ay naruroon na. Sa paligid ay napakaraming gang na sabik na manood ng laban. Chum! Ang dalawang ibang gang ay naruroon din, nakaupo sa mga VIP na upuan para manood ng laban. Sa arena, nakatayo sina Cedric at Day sa tapat ng isa't isa. Patuloy ang mga bulong-bulungan, siya ba ay isang manghuhuli? Isang tao mula sa lugar 50 na gustong maging leader? Paano siya naglakas loob na gumawa ng ganito? Talagang mayabang ang batang ito. Pero paano matatalo si Cedric sa kabila ng lahat siya ay mananalo? Malapit doon, ang lahat ay abala sa pagtaya sa resulta ng laban, karamihan sa kanila ay tumataya na mananalo si Cedric. Kahit na hindi mataas ang posibilidad ng panalo, tiyak na mananalo siya. Ang dalawang tao ay nag-uusap habang tumataya, kaya sa laban na ito, tiyak na mananalo tayo. Ang taong iyon sa labas ay tiyak na matatalo ng masama. Tumingin si Day sa kanila na nag-evaluate ng red at yellow mana tank. Ito ay puno ng kasiyahan at kasakiman. Si Cedric ay nagtanong, pumunta ka ba mag-isa? Ito ay hindi talaga ang ipinangako mo sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagalit, pinabayaan mo ang aking babala. Si Day ay tahimik na sumagot, hindi. Philip, darating siya sa tamang oras. Biglang bumukas ang pinto. Ang mekaniko na dati ay itinulak si Philip sa loob na nagdulot ng gulat sa lahat. Hoy, si Philip, naglakas loob siyang pumunta rito. May dala pa siyang malaking bagahe. Ito ba ay isang sakit sa isip na siya, isang taong may kapansanan, ay pumunta rito? Walang dahilan para dumating na nakasakay sa wheelchair para makipagsapalaran. Agad na sumigaw si Cedric, lahat, tahimik. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamayabang, siya ang aking panauhin. Talaga namang balak kong ipakita sa kanya ang isang laban na puno ng dugo. Tumingin siya sa kanyang kaibigan mula pagkabata na may masamang anyo, kaibigan ko siya. Na nagdulot kay Philip ng takot at tumingin sa kanya na parang may sinasabi. Si Cedric ay nagpatuloy, nandito na ang lahat, simulan na natin ang laban. Biglang siya ay pinutol, sandali. Sinabi ni Philip na gusto niyang tumaya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bagahe ng pera, kabuoang 250,000 shi na nagdulot ng pagkabigla sa lahat. Ang mukha ni Philip ay puno ng tiwala habang sinasabi, taya ko si Day na mananalo. Agad na nagulo ang arena. Baka nagiging tanga ba ang batang ito? Ang laki ng perang iyon, hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Sila ay nagmamadaling tumaya pa kay Cedric na nagdulot kay Cedric na magpanik habang unti-unting tumatanggap ng pera. Para sa akin, oh my, si Cedric ay nagalit, Day, ikaw ba ang nag-utos sa kanya na pumunta rito? Ang kanyang anyo ay puno ng pagkabigo. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman, kung gusto mong dalhin ang pera sa akin, tatanggapin ko na lang. Pagkatapos ng tunog ng kampana, agad na nagsimula ang laban. Si Cedric ay agad na sumugod at umatake sa kanya, sumisigaw ng malakas, mamatay ka, gago. Ngunit ang kanyang suntok ay madaling naiiwasan ni Day. Sa isip niya, mas mabilis na siya kaysa dati, ngunit sa karanasan sa totoong laban, siya ay napaka-berde pa. Agad na hinawakan ni Day ang kanyang kamay, pagkatapos ay ginamit ang siko upang tamaan siya. Napansin ni Cedric ang panganib, agad na itinulak si Day palayo upang maiwasan ang suntok. Siya ay medyo nagulat sa kanyang kilos habang siya ay pumuri kay Day, ang galing mong lumaban. Talaga namang karibal kita. Habang sinasabi ito, siya ay nag-set up ng posisyon para sa laban. Ang kanyang mukha ay biglang naging malupit, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang tunay na boss dito. Si Day ay nanatiling malamig, kung magaling ka, sumugod ka. Sa mga bleachers, ang lahat ay patuloy na sumisigaw para kay Cedric, go, sipin mo siya ng todo, boss. Si Cedric ay sumugod na may isang sipa sa tagiliran, ngunit naiwasan ito ni Day. Sa pagkakataong iyon, si Day ay nagpatama ng isang malakas na suntok sa kanya. Ngunit hindi ito tumama kay Cedric at ang lahat ay nagulat, sobrang galing, ang dalawa ay sobrang lakas. Si Philip ay namangha, ang dalawa ay naglalaban ng todo, parang isang laban na buhay at kamatayan.
Si Cedric ay sumigaw, "Mamatay ka." Ang kanyang paa ay mabilis na tumama sa ulo ni Day, ngunit si Day ay mabilis na yumuko upang maiwasan ang suntok. Siya ay nag-isip na ang direktang pakikipaglaban sa kanya ay mag-aaksaya lamang ng lakas. Sa isip, dapat niyang ibagsak siya. Si Day ay nag-squat at tumama ng malakas kay Cedric, nais na itapon siya. Si Cedric ay agad na napansin, ang kanyang mga paa ay matatag na nakatayo upang harapin ang pagsagupa. Sinabi niya, "Akala mo ba ay papayagan kitang gawin ang gusto mo?" Bago pa man matapos ang kanyang pangungusap, siya ay no-lifted. Si Cedric ay nagulat, ang lakas ng batang ito. Si Day ay ginamit ang lahat ng lakas upang itapon siya palayo, tumama sa mga kahon ng apoy. Ang sahig ay umuugong ng malakas, ang mga tao sa itaas ay patuloy na nag-uusap, ang lakas ng suntok na iyon, hindi ko alam kung nabali ang buto. Ang batang iyon ay mukhang payat ngunit parang toro, habang si Philip ay nag-aalala para sa kanyang kaibigan na si Cedric. Si Day ay nakatayo ng tuwid, sa pagkagulat ng lahat, paano ito nangyari? Mas malakas ang manghuhuli kaysa sa inaasahan ko. Mawawalan na naman ako ng pera, kung hindi ako gagawa ng paraan, kakain lang ako ng labanos, mga kapatid. Nang marinig ang mga salitang iyon, lalo pang nagalit si Cedric. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng pula, pinilit niyang itukod ang kanyang mga kamay sa lupa, unti-unting bumangon, at sumigaw, "Mamatay ka." Ang mga mata ni Day ay nagningning ng pulang galit, si Cedric ay nanginginig habang tumatayo, ang kanyang katawan ay naglalabas ng napakaraming pulang mana ng galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot, sumisigaw, "Hindi ako kailanman matatalo." Siya ay sumigaw ng malakas at sumugod, hawak niya ang mahigpit at tumakbo ng mas mabilis kaysa dati, na nagdulot ng kaunting gulat kay Halim. Bukod dito, ang mga suntok niya ay naging mas mabigat. Si Halim ay tanging nakataas ang dalawang kamay sa harap bilang depensa. Sa isip niya, kung ganito lang, mahihirapan akong tapusin ang laban na ito. Si Halim ay tahimik, naisip ang payo ng kanyang tiyuhin. Karaniwan, ang bigat ng katawan niya ang magiging pangunahing salik sa isang laban na walang armas. Pagkatapos, isang malakas na suntok ang kanyang nablock. Si Cedric ay patuloy na nagwawala tulad ng dati. Si Halim ay nagkunot ng noo, "Hindi ko maaring gamitin ang proteksyon na kalasag upang harapin ang lahat ng epekto ng kanyang mga suntok." Naalala niya ang kanyang guro, may isang paraan upang malampasan ang pagkakaiba sa timbang, iyon ay ang paglock ng kasukasuan. Si Halim ay mabilis na sumugod, mahigpit na hinawakan ang mga kamay ni Cedric na nagdulot ng gulat sa kanya. Si Halim ay tumalon gamit ang kanyang mga binti, niyakap siya at itinulak pabalik. Ang kanyang katawan ay nasa posisyon ng paglock ng kasukasuan, mahigpit na hawak si Cedric na hindi makagalaw. Siya ay nahihirapang huminga, sumigaw, "Bitawan mo ako, gago." Habang si Halim ay nananatiling malamig, "Kung hindi ka tatanggap ng pagkatalo, sa susunod na taon ay umakyat ka sa entablado at magmasid ng mga manok na walang damit, anak." Si Cedric ay agad na nagngangalit, ang pulang mana sa kanyang singsing ay naging mas malakas, siya ay tumayo, na nagdulot ng gulat kay Halim. Sa isip ni Halim, sinasaktan niya lamang ang kanyang sarili. Ang mas madalas niyang gamitin ang singsing, mas malaki ang backlash, unti-unti siyang mawawalan ng kanyang pagkatao at magiging baliw. Pagkatapos, siya ay tinamaan ni Halim at nawalan ng malay, bumagsak sa lupa. Agad na kinuha ni Halim ang kanyang singsing sa gitna ng sigawan ng mga mangangaso na nanalo, at si Cedric ay nawala ng malay, kaya ang mangangaso ay magiging leader ng gang ng mga Diyos ng mga higanteng manok na talagang nakakatawa. Lahat ng ito ay dahil sa gago na si Cedric. Si Halim ay tahimik na nakatingin kay Cedric, iniisip na pagkatapos ng laban na ito, hindi na siya makakagalaw sa loob ng hindi bababa sa isang linggo habang si Philip ay dumating na sakay ng sasakyan upang tawagin siya. Hindi pinansin ni Halim si Philip at diretsyong pumunta sa lugar ng mga tumaya upang kunin ang kahon ng pera, na sumisigaw, "Ako ang humahawak nito. Sino ang makakaalam kung anong mga kalokohan ang gagawin ninyo?" Ang batang iyon ay tanging nakangiti, "Nagtatrabaho lang ako." Si Philip ay walang masabi, "Hindi naman tatakbo ang pera, kaibigan." Sa puntong ito, biglang tumayo si Cedric, ang isang braso ay tila labis na nasaktan, sumigaw siya, "Hindi pa tapos, hindi ako natatalo, hindi ako mahina." Bago pa siya makapagsalita, tinamaan siya ng isang lata ng inumin sa ulo, "Talo ka na, ibalik mo ang pera sa amin." Napakaraming basura ang kanilang itinapon kay Cedric, isang piraso ng basura na walang silbi. Si Cedric ay naging baliw, "Hindi ako mahina." Nararamdaman niya na ang mga masamang tingin ay nakatingin sa kanya, isang mahina, lalo siyang nagiging baliw, kinuha ang isang lalagyan ng mainit na apoy at itinapon ito sa mga manunood, sumisigaw ng malakas, "Papatayin ko kayong lahat."
Ang kanyang anyo ay nagdulot ng takot sa lahat, sumisigaw, baliw na ito, tumakbo na. Ang mga kapatid na Cedric ay patuloy na tumatawa, haha, mga baliw, susunugin ko kayo hanggang ang arena ay maging dagat ng apoy. Ang paligid ay puno ng sigaw, mabilis, bumaba sa ilalim ng mga upuan, nasusunog na. Si Cedric ay lalo pang tumatawa, ngayon ay walang sino man ang manggahas na maliitin ako. Ang kanyang nakakatakot na anyo ay biglang nawala ng lakas at nahimatay. Sa ganitong sitwasyon, si Day ay nag-isip, kung ililigtas ko siya ngayon, ako at si Philip ay mapapahamak. Sa puntong ito, ang boses ni Philip ay umabot sa kanya na nagdulot ng gulat, siya ay biglang lumingon, si Philip ay nasa tabi na ni Cedric. Kahit na may sugat ang kanyang paa, si Philip ay patuloy na tumutulong kay Cedric na makaalis mula sa dagat ng apoy, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahina, kahit na anong gawin ay hindi siya makagalaw. Sa puntong ito, si Day ay nagsalita, ano ang balak mong gawin sa kanya? Si Philip ay napangiti, akala ko umalis ka na, bumalik ka para iligtas ako. Si Day ay nagdala ng kahon ng pera sa kanyang balikat, nagtataka, 2 araw na ang nakalipas, halos napatay siya ni Cedric, at ngayon ay handang isakripisyo ang sarili para iligtas siya, talagang kakaiba. Ilagay si Cedric sa wheelchair para makapagpahinga, maaari mo ba akong tulungan? Kahit na medyo nababahala, sa wakas ay tinulungan niya si Philip na itulak ang wheelchair. Si Philip ay nagsabi, maaari mong kunin ang buong premyo. Mangyaring tulungan akong ilabas si Cedric mula dito. Si Day ay medyo nalilito at tumingin kay Philip, paano ka makakalabas dito? Si Philip ay ngumiti at sumagot, mabuti ako. Ang kanyang dibdib ay naglalabas ng dilaw na mana na ng sakripisyo. Si Day ay naguguluhan, itulak si Cedric, lahat tayo ay naglalagay ng buhay sa unahan, kaya bakit siya ganito? Tinanong niya, ano ang makukuha mo sa paggawa nito? Si Philip, na palaging mahusay sa pagpaplano, ay agad na sumagot, gumagawa lang ako ayon sa iniisip ko, walang dahilan. Magkaibigan kami ni Cedric mula pa noong bata, alam mo yon, gusto ko lang siyang protektahan. Magkaibigan kami ni Cedric mula pa noong bata, alam mo yon, gusto ko lang siyang protektahan. Ang mga salitang iyon ay nagdulot kay Day na mapaisip, talagang kakaiba, may mga kaibigan na handang mamatay para sa isa't isa. Naalala niya ang mga bata sa ilalim ng tulay at ang kanyang tiyuhin. Kahit na madalas silang nagugutom, nais pa rin nilang magbigay ng tinapay sa kanya. Minsan ang kanyang damit ay napupunit, ngunit sila ay nag-aayos nito na parang isang pamilya. Ang kanyang tiyuhin ay tinatrato siyang parang kapatid, palaging mabait sa kanya hindi lamang upang magpasalamat sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa pagligtas sa kanya. Kahit na wala silang pera, pinipilit pa rin nilang bumili ng mamahaling gamot, ang dahilan ay napakasimple dahil tayo ay magkaibigan. Isang hakbang na lang, maaari kong maabot ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan, ngunit kahit gaano ko pa man ito pinagsikapan, ngayon ay huli na, lahat sila ay patay na. Bumalik sa kasalukuyan, pinayuhan ni Daisy Philip na manatiling dito, ang apoy ay hindi pa umabot sa lugar na ito. Pagkatapos, inalis niya ang kanyang damit na nagdulot ng pagkalito kay Philip na sumigaw, akala ko nalanghap ka ng maraming usok kaya naguguluhan ka. Pinunit ko ang aking damit upang gamitin ang mahika upang lumikha ng tubig upang mabasa ito. Sa gulat ni Philip, ang kanyang bibig ay nakabukas sa pagkabigla, iyon ay mahika? Si Day ay sumagot, oo. Pagkatapos ay ibinigay ito sa kanya upang takpan ang kanyang ilong at maiwasan ang paglanghap ng usok. Sa kanyang isip, nang makatanggap ng kahilingan na maghanap ng isang salamangkero, sa totoo lang, akala ko ito ay isang bagay na walang katotohanan, parang wala namang mahika sa mundong ito. Bigla siyang nakapansin ng isang bagay, lumingon kay Halim, bakit hindi gamitin ang tubig upang patayin ang apoy dito? Si Halim ay sumagot, hindi walang hanggan ang mahika. Bago umalis, tinanong ni Halim ng direkta, ano ang pagkakaibigan? Si Philip ay medyo naguluhan, hindi ba ang mahalaga ngayon ay makaalis dito? Si Halim ay sumigaw, napakahalaga ng bagay na ito. Ang mga kaibigan ay nagmamalasakit sa isa't isa. Ang mga kaibigan ay mga taong maaari lamang nating makilala sa isang tiyak na panahon. Ito ang pakiramdam ng distansya kahit na malapit. Ang mga kaibigan ay maaaring tumulong sa isa't isa ng walang kondisyon at sila rin ang mga tao na maaari mong asahan na tumulong sa iyo. Iyon ang tunay na pagkakaibigan. Natapos na ang bahagi 1 dito, mga kapatid, pakigaya naman.